Naglihis po sa kasagsagan ng drug war ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi isa sa mga aktibong member ng 5,000 strong na Socorro Bayanihan Services Incorporated, isa sa kanilang membro, isa sa mga letasi pinakamayaman dito sa amin, allegedly, a business partner siya nung former MCTC judge na na-assign sa Siargao, who was included in the narco list being released by President Duterte, ay partner siya nung MCTC judge na napasama sa narco list ni President Duterte. Allegedly. Inihayag ng Department of Justice o DOJ na nasa 19 na minor de edad sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Surigao del Norte ang ikinasal na walang bisa sa loob ng samahan at may kinakasamang lalaki na nasa 8 edad. Meron din daw 3 minor de edad na lalaki na may kinakasama na ring adult na babae. Ang pagpapakasal sa minor de edad doon ay paglabag daw yan sa Children and Youth Welfare Code. Nitong Huwebes ng umaga, nagkaroon ng pagpupulong ang Department of Justice, DSWD, DENR at Department of Education para sa malawakang pagsisiyasat sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Matatanda ang nasasangkot sa pang-aabuso sa mga minor de edad ang mga namumuno ng grupo kabilang na si Senior Aguila. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, nasa 22 na mga minor de edad doon ang di umanay nagka-live-in o common law relationship sa loob ng samahan. Ayon kay Rimulya, walang bisa ang kasalang ginagawa sa mga minor de edad doon. Sa tingin ni Justice Secretary Rimulya ay wala namang pilitan o persahang nangyari kapag pinagsasama ang mga ito. Palaisipan daw sa kanila kung bakit masaya pa rin ang mga tao doon sa kanilang sitwasyon. Sa ngayon ay may mga minor de edad na tumitestigo sa mga napabalitang pang-aabuso ng SBSI. Sila ay kasalukuyang nasa kustodiya ng DSWD. Tiwala ang kalihim na marami pa sa miyembro doon ang tetestigo at sila ay proprotektahan ng gobyerno. Maliban sa mga leader ng SBSI ay hindi rin daw lusot sa pananagutan ang mga magulang ng mga bata. Ayon pa kay Rimulya, 165 ng social workers ang idineploy ng DSWD sa Socorro. Ang Socorro Bayanihan Services Incorporated ay isang socio-civic organization. Tinawag namin dito People's Organization at sila yung pinakamalaki na People's Organization out of more than 20 People's Organization here in Socorro are regularly practicing the Bayanihan way of life throughout the year. So yun ang layunin ng Socorro Bayanihan Services Incorporated, katulad ng sa ibang mga People's Organization na nagtutulungan, nagbabayanihan. So ganun sila, ganun din ang ibang people's organization until 2017 na lumihis ang kanilang landas from being a peace-loving organization into an association or engaged in controversial activities. Naglihis po sa kasagsagan ng drug war ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi isa sa mga aktibong member ng 5,000 strong na Socorro Bayanihan Services Incorporated, isa sa kanilang membro, isa sa mga letasi pinakamayaman dito sa amin, allegedly, a business partner siya nung former MCTC judge na na-assign sa Siargao, who was included in the narco list being released by President Duterte, ay partner siya nung MCTC judge na napasama sa narco list ni President Duterte. Allegedly. Feeling the heat of the drug war, he managed to make some strategies, whatever yung ginawa niya, na na-convert yung 5,000 strong members of the Bayanihan Services Incorporated into a cult. Yun ang sinabi ko na naglihis kasi purposely para magiging human shield niya. Saka nangyari talaga. Nabanggit ni Kuan
ibanggit ko na rin, andun nabanggit sa privilege speech, yung si Karen G. Sanico, lalaki siya. Mr. Karen G. Sanico, nabanggit dun sa privilege speech, na siyang nag-groom nitong si Jerens Kilario, then 17 years old, na kanyang, iyang si Jerens ay mahilig kasi sa acting yan nung estudyante pang high school. Pwede niya pabaguhin yung kanyang tinig, bata, matanda. At saka isa siyang spoiled brat. Sinaway ng kanyang parent na wag muna mag-nubyo, naglayas, nagkaroon ng hallucination tendencies. At yun, nakahanap si Karen ng pagkakataon, ibinaha yung bata na yan, nag-hire ng all-around nanny, nag-hire ng albularyo, and then, ang kinalabasan, ina-assume na yung bata kasi yung reincarnation ng Santo Niño. Yun ang nangyari sa 2017. At saka dahil si Karen, ay hindi naman siya masyadong magandang magsalita, walang bibilib sa kanya, kahit siya yung unang nagbunyag na Senyor Santo Niño nga, yang si Aguila, kinuha niya yung dati naming mayor dito, three-term mayor, three-term board member, dating superintendent ng DepEd, na admittedly siya yung pinaka-matalino dito sa amin, siya yung pinaka-orator, the best orator in our island town, na nakuha ni Karen, na-convince na naman nagiging promoter din ni Jeren. So, yun, maraming naniwala kasi yung sandali po, Galanida, Sir Ed, ito pong sinasabi ninyo na parang kinoach, hindi ho ba? Yun ang ginamit na salita at magsalita. Tulad nung sinasabi ninyong lalaking ito, papangalanan ko po dahil ito yung lumalabas na pangalan doon sa privilege speech ni Senator Risa Ontiveros. Ito ho ba si Socorro Bayanihan Services Inc. Vice President Mamerto Galanida? Tama ho ba? Siya yun. Siya yung nag-coach. Siya ang nag-coach. So, susulat siya ng script, ipamemorize ng bata, at saka prior to the assembly ng kanilang grupo. So, during the meeting, kinabukasan, siyempre, na-memorize na nung bata. So, yung i-announce niya, yung lahat ng mga pangyayari na hindi pa siya he was not yet born, na nakuha na, kanyang na-mention doon sa mga meetings. So, doon, believe yung mga tao. Pero yung coach, ang sumulat ng mensahe. Si Mr. Galanida. Ang nagiging modus nila. Si Mr. Galanida, na dating 3-time, hindi ho ba, mayor ng Socorro? Yes. Hindi ko ma-connect, hindi ko naman masyadong sigurado yung relationship nila. Pero ang sinabi ko, nung nag-hallucinate yung bata, yun ang ginagrab ni Karen na nakahanap siya ng pagkakataon na ginugroom siya na magiging reincarnation ng Santo Niño. Kasi si Karen yung unang nag-announce doon sa, we can get the testimonies sa mga witnesses, whistleblowers. We can listen to them na si Karen talaga ang unang nag-announce na yung bata na yan ay reincarnation ng Santo Niño. Kaya pinalangalanan nilang Senior Aguila, yung ba si Jerens. Kasi Karen, and then, yung relationship ni Karen and Mamerto Galanida, I don't know ano yung namamagitan sa kanila. Bakit? Despite his positions before, bakit nagkaganon na nagka-partner sila? Dati akong member ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na marami-rami kami. Humiwalay kami yung noong 1991 pa at formally organized kami ng separate organization sa 1992. Pero ang iba yung sa amin, ideological na differences. Meron kaming nakikita na hindi maganda doon sa pamalakad. Yung natural lang na pamalakad, so humiwalay. Okay. Pero yung relationship namin doon sa mga leaders nila, very close pa rin kami. In fact, yung si Mamerto Galanida, during her 3 years na term, straight 9 years, ako yung designated niya na municipal administrator. At saka yung
aking eldest son ay nagiging asawa ng kanyang youngest daughter. So magkumpare kami. So very close ang aming relationship. Nagkalamat lang noong February 8, 2019 nung nag-order na si Jerens na pumunta sila sa bundok. Sumama yung kanyang anak, naiwan yung aking anak dito. Pinag-asawa nila yung kanyang anak ng ibang lalaki na may asawa din. So doon nagkalamat ang relationship. Pero before, very close kami. Even yung mayor na napasama din doon, two-term na mayor, napasama din doon. Ako din ang municipal administrator. Okay. So nagtatrabaho ho kayo sa gobyerno bilang administrator ng mga nakaraang mayor. Ano po? Meron lang ho akong kailangang i-clarify. You said that you separated in 1991 to 1992, sir? Ganun na ho katagal? Kailan ho ba nabuo itong ganun na. SBSI? Nabuo po yan, 1950s pa. At saka, originally one organization in Socorro kasi nasa island kami to contend with the realities, harsh realities of island life. So kailangan mag-band together, magtutulungan, magbabayanihan. Pero ideological differences, nagkasitpalit siya, nagka-split. So in 1972 na time na yun, so nagka-split. So nag-register ang one faction, Socorro Bayanihan Services Incorporated, nag-register din yung ibang faction. Pero sa lahat ng people's organization dito, puro yan nag-implement ng bayanihan, nagtutulungan sa pagtayo ng bahay, mga iba pang mga gawain. Sila yung pinakamalaki, yung Socorro Bayanihan Services Incorporated. Kasama ako nung na-register yan sa SEC. Nakasama ako until 1991. Opo, okay. Okay. May ilan pa po akong tanong, sir. Yung pong mga alegasyon at yung sinasabi na 8 na menor de edad, ano ho ba ang kanilang kwento, unang-una, at nasaan na ho sila ngayon? Dahil ang huling report, meron pong 2 doon sa 8 na ibinalik na sa kanilang mga magulang dito po sa Socorro Bayanihan Services Inc. dahil nga nag-file ng writ of habeas corpus. So naisole sa kanilang mga magulang yung 2. So nasan po yung, tama ho ba yun na may 2 naisole? Nasan po yung 6? At ano ho ba ang kanilang kwento? Sir, I hope you can answer me in a minute, sir. Yes. Ang totoo na 2 yung nasa kanila na, pero hindi sila lahat sa habeas corpus. Yung isa lang, yung babae, ang isa, voluntaryo talaga na bumalik sa kanila this August, bumalik sa kanilang parents. So, wala namang problema sa LGU yan kasi hindi naman sila pinipilit. Sila yung kusa na lumapit sa LGU, nagpatulong, natulungan sila sa kanilang allegedly na biktima sila. So yung 6, andito sa pangangalaga ng Municipal Social Welfare and Development Office. Yung 4 nasa custody kasi yung 4 andun sa itaas yung kanilang parents. Yung 2 bata andito sa baba yung kanilang nanay, so hindi na custody. So, ganon ang pangyayari sa kanila. Pero yung kanilang mga allegations, early child marriage. Opo. Yung 2 bata, lumayas dahil sa early child marriage. Yung ibang bata, lumayas, lalo na yung mga lalaki, dahil sa forced labor at sa kanyang pag-training sa kanila na parang they're groomed to become soldiers. Ganon, meron silang training na hindi nila nakayanan, kaya lumayas sila. So, andito sila sa pangangalaga ng MSWDO. Ayun, nasa safe house sila ng LGU. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.